lumabas yung mga bata dahil meron yata silang pag-uusapan sa special center. Ngayon po ay huling gabi ng pulong panalangin. Salamat sa inyo na binigyan natin ng kahalagahan at importansya ng panalangin. Ito po ay mahalaga sa bahagi ng buhay ng mga nalilingkod sa ating. Sa Sabado ay meron tayong bisita ng Brother Yuri, si Brother Jober. Kilala nyo ito, nakikita nyo, sila ay kilala sa kasimbahan natin, may kasama sa singer. Dalawa po sila darating dito sa Sabado ng umaga. Matagal ko na nakasama ito, layman din ito. So, nandito po sila sa Sabado. At kami naman ay aalis bukas sa madaling araw. At kami ng Pangasinan, babalik kami rito sa Biyernes, next Friday. At rin na po, darating kami ng mga hapon, darating kami. Ngayon po, depende sa pag-uusap, kinakailangan na iwan ako, sila, brother ay palalang ang pauunahin ko uwi ng Maynila. No? At depende sa meeting namin na gawin bukas na umaga. Mga kapatid, nasubukan na ba yung manalangin na mataimtim sa Panginoon? Yes. Yes. Nasubukan na ba ninyo na ang hiniling ninyo ay binigay ng Diyos? No? Yes, by the way. Ikaw, anong hiniling mo? Yung dati na, sana makulan ako ng grade kasi yung ex ko, binigyan sa Panginoon. Papasukin ko sila, brother, mamaya na. Kasi para makapakinig sila sa natin. Papasukin na lang sila, antayin natin. So, marami tayong mga petition, marami tayong mga request, yung mga kahilingan. Napakahalaga ang bahagi sa isang Kristiyano ang manalangin. Lalo na sa ating mga kabataan ngayon. Iba po ang takbo ng kabataan ngayon. Bilang tayong mga nauunang edad sa mga kabataan, medyo malawak na ang saksak ng ating kaisipan tungkol sa Diyos. Mahalaga sa atin ang pagkakas. Merong mga nananalangin sa Biblia, merong mga nagdadasal, hindi pinakikinggan ng Diyos. Meron namang mga panalangin na pinakikinggan ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid ko, ano nangyayari sa panalangin natin? Kung papasahin mo Apokalipsis Kapitulo 8, Brother Yuri, kapag pala tayo nananalangin ang tapat sa Panginoon at naglilingkod ng tapat sa Panginoon, pakinggan niyo, yung panalangin natin, inaakyat ng anghel sa itaas ng langit. At yun ay nagiging usok na mabango sa Diyos sa harapan ng Diyos. Ang tawag doon ay panalangin ng magampanan. Maraming nananalangin sa Diyos, pero hindi lahat ng panalangin binirinig ng Panginoon. Pakinggan ninyo sa isang talata, Sister Alvin, kaya naman, sa Mateo 7:22, pakinggan natin na pinapahiwatig ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ng nagdadasal sa Kanya ay tinatanggap ng Panginoon. Pakinggan natin. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Tingnan natin. Maraming nagdadasal sa araw na iyon, maraming magsasabi sa atin. Hindi ba mga miracle crusade, nagdadasal sila sa Panginoon, Panginoon, pagalingin niyo ang
nagdadasal sila, mga pastor. Pero ano sabi ng Panginoon? Versikulo 21, pakitaas po, Sister Alfie. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Ito po, hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Oo. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kita niyo. Alam niyo ba kung sino yung dinidinig ng Diyos? Una, sabi natin muli, ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Yun ang dinidinig ng Diyos sa langit. Alam niyo ba kung sino yun? Gusto niyo makilala kung sino yung mga tao? Pakinggan natin. Buksan natin ang unang Pedro sa Kapitulo 3, ang versikulo ay 12. 3:12 ng unang Pedro. Tingnan natin sino yung dinidinig ng Diyos. Una-una, sabi ng Panginoon, silang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Sino ba yung mga gumaganap ngayon? 3:12 ng unang Pedro, pakibasa, Sister Aldi. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Ikaw na. Saan nakatingin ng Diyos? Sa mga matutuwid. Sa mga taong matuwid. O ngayon, tinitignan ng Diyos yung mga taong matutuwid. O pagkatapos, ano gagawin niya? At ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Kita. Sino tinitingnan ng Diyos? Yung matutuwid. Mga taong matuwid sa Diyos. Kung namumuhay tayo rito sa karsada, puro tayo asiyahan, pagkata, bitukihan, kantahan, inuman. Tapos natawag tayo sa Panginoon. Ano klaseng buhay ang pinakita natin sa harapan ng Diyos? Buhay makasanlibutan. Pero sabi ng Panginoon, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at bukas ang kanyang mga tenga sa kanilang mga panalangin. Ito ninyo, mga kapatid, kailangan natin matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ngayon ang panahon na gawin natin matuwid ang mga bagay na iniuupo sa atin ng Panginoon. Pakinggan pa natin. Bukod sa mga taong matuwid, may pinakikinggan pa ang Diyos sa Galacia. Sa natin ang Galacia, 4:6. 4:6 hanggang 7. Pinakikinggan din ito ng Diyos. Pakinggan natin. Sige, sister. At po, sapagkat kayo'y mga anak, sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Teka muna. Versikulo 6. Ano sabi? Ayan po. Ano sabi natin yun? Sapagkat kayo'y mga anak. Mga anak. Nino? Mga anak tayo ng Diyos. Ang kinin ninyo, ang anak kayo ng Diyos. Nabautismuhan na kayo. Baka yung bautismo sa atin, parang laruan lang. Huwag mong gawin laruan lang. Brother, huwag natin gawin laruan lang. Gawin natin seryoso. Dahil ang Diyos seryoso sa atin, ganyan eh. Mahal tayo ng Diyos. Kayo ba huwag ka nagmamahal parang laruan? Sige, I love you. I love you. Pero ba tayo magmahal? I love you, I love you, I love you. Di ba yung mga namiligaw? Alam mo mahal na mahal. Yan ang mga di ba? Di ba? Seryoso. Pero yung sinabi, I love you, I love you. Ay, huwag ka maniwala ko. Hindi seryoso yun, di ba, Daniel? Ang seryoso. Alam mo, Daddy, mahal na mahal ko. Ganun yun, bakit? Seryoso ang Diyos, mahal tayo eh. Kaya ang sabi, at tayo'y mga anak, at sapagkat tayo'y anak ng Diyos,
Ano ang ginagawa natin? Di ba tumatawag tayo, Aba, Aba? Di ba? Aba, Ama. Ano pa kasunod? Verse 7. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Oh, beautiful. Sino ba mayaman dito? Sinasadya. Pinalugo na nga yan kanina ni Jaja. Iyak na naman. Hindi sinasadya. Sakit siya, masakit. Sorry. Saan mo kasi nilalagay? Umurong ka na. Sorry. Inuunat ko nga. Umurong ka na. Sige. Maganda ng pulot natin. Magulong. Alright. Ano mga kapatid, malinaw, masaya tayo ngayong gabi. Masaya. Bakit? This is a truth. This is a truth. A message of God sa atin. Sapagkat tayo mga anak, ano karapatan ng anak? Karapatan ng anak, tagapagmana. Inaangkin niyo ba anak kayo? Opo. Kunti sumagot. Tatalawa lang yan kayong anak dito. Ha? Kahit na maging anak mo. Ha? Anak tayo ng Diyos, ayaw nyo? Pakinggan nyo, sino pa mga anak ng Diyos, Daniel? Sino anak ng Diyos? Gusto nyo makilala kung sino? Kaya sabi, kayo'y mga anak, kung kayo'y mga anak, kayo tagapagmana. At kung kayo'y tagapagmana, sumisigaw ka, Aba, Ama. Tumatawag tayo sa Diyos. Pero kanina napakinggan nyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay papasok sa kaharian ng langit. Ang dami nagdadasal. Bilyon, buong mundo, trilyon. Ang nagdadasal, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Sino yung mga gumaganap? Mga taong matuwid. Kapag matuwid ka, ang sabi niya, ang pakinig ng kanyang tenga ay nasa panalangin ng mga matuwid. Ito yan. At sino pa? Kayo'y mga anak, kaya kayo'y sumisigaw ng Aba, Aba. O diba? Ama namin, nasa langit ka. Bakit? Anak ng Diyos. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Ano ba qualification ng pagiging anak ng Diyos? Gumagawa ng matuwid. Gumagawa ng matuwid? O pakinggan natin. 1:1-12. Pakibasa sa PLB. 1, Kapitulo 1, versikulo 12. Pakinggan natin. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tinatanggap niyo ba anak kayo ng Diyos? Opo. Tinatanggap niyo ba si Kristo? Amen. Baka pumagbibig lang natin yan. Opo. Siya nga. Amen. Eh, baka maglabas natin ng bituhan. O, diba? Ako ng Diyos. Sabihin ng mga tao sa batis na ba yan? Grabe, parang nakakawala sa mga. Diba? Bakit pinalulunod tayo? Okay. Sapagkat tinanggap natin si Kristo. Right to call the name of God. Binibigyan tayo ng karapatan tawag sa Diyos. Kaya tayo ngayon nagpupulong panalangin sapagkat initipon ng Panginoon ang kanyang mga anak sa kanilang pagtitipon, binigyan tayo ng karapatang makapanalangin. Pakinggan natin sa 1 Timoteo Kapitulo 2 na ang versikulo ay 1 hanggang 2. Pakinggan natin sa 1 Timoteo Kapitulo 2 na ang versikulo ay 1 hanggang 2. Pakibasa. 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1 at 2. Sapagkat tayo mga anak, tayo namumuhay dapat ng matuwid at tayo'y lumalakad sa daan ng Panginoon, binigyan tayo ng karapatang makatawag sa Kanya. Pakinggan ninyo. Nakita nyo rin, Sister Maylene? Pakibasa. 1
Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at Pamamagitan. mga pagpapasalamat Pasasalamat. patungkol sa lahat ng mga tao. Period. Nagpapasalamat na tayo. Nananangin pa tayo. Bago buwain. Opo. Diba? Kaya sabi ko, Brother Rudy, buti pa yung ano. Pag binigyan mo ng tubig, pag uminom ng tubig, tumitingala sa akin. Salamat. Ibig sabihin mo sa kaya tayo, pag kinahinan ko, kakain tayo. Ayun na. Diba? Nalilimutan natin magpasalamat. Pag-gising sa umaga, nananalangin na tayo pag-gising. Lord, thank you. Ginising mo kami ngayong umaga. Yes. Kinagdagan mo ang aming buhay. Amen. Amen. Di bago tayo matulog. Papasalamat din. So, baka nakatulog tayo dahil sa cellphone. Yun lang. Di ba? Pag-isip tayo. Pag-isipan natin yan. Pag-isipan natin ang pinag-aaralan natin ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, tayo yung manalangin. Ano sabi ni Timoteo? Manalangin. Tayo manalangin. Sister Miley, ano pa sabi? Pasalamat. Magpasalamat Tungkol sa lahat ng Mamag- sa lahat ng mga tao, kaya hindi lang yung sarili natin dinadalangin. Kaya nga kami ni Brother Yuri, minsan nag-request kami, pwede po ba Brother Ray, ipanalangin mo kami? O, di ba? Bakit? Panalangin sa lahat ng mga tao. Mamagitan daw tayo, di ba? Kaya tayo, mayroong mga prayer request, mamaya may prayer request tayo. Mananalangin tayo para sa mga tao. Versikulo 2, anong sabi? Patungkol sa mga hari, Oo. sa lahat ng nasa mataas na katungkulan, Oo. upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Kita nyo, pati pala mga hari, pati pala presidente, Kailangan pati pala yung mga namumuno sa pamahalaan, ipagdadasan din natin, bakit ang daming kurap sa kanila eh. Mga mahuli na sila. Kukulong na O yun. diba? O, dami magnanakaw ngayon, bakit? Hindi nyo kasi pinagdadasal eh. O kung naman, nagdakaw sila sa iyo. Ipanalangin natin sila, kayo nagnakaw, para maliwanagan naman sila. Di ba? Alam naman ni Apostol Pablo, kurang ang mga Romano nun eh. Namana natin yan sa mga Kastilang Romano. Ang daming kurang, di ba? Kaya sabi, ipanalangin natin ang mga hari, sa mga matataas na kalagayan, ipanalangin natin sila. Sa pagkatapos na napatitiksikan ko na lang, kasi meron tayo mga privileges. Personally tayo. Personally. Lagi tayo manalangin. And yan, narinig mo ang qualifications ng mga taong nananalangin sa Diyos. Yes. Mga kapatid, huwag kayong makakalimot na laging magdasal. Every day, Ana, lalo na kayo mga bagong binyagan, lagi kayong iimbitahan ni Satanas. Pupuntahan kayo sa bahay. Matulog ka na lang, Ana. Antok na. Huwag ka nang lumalo. Sa Sabado ka na lang pumunta, pero Sabado ka na lang nakikita. Sa loob ng aling na araw, di ka namin makita. Bihira tayo magkita. Kaya nga meron tayong Miyerkules ng gabi, that is pulong panalangin. Pagkatapos meron pa tayong Biyernes, pulong panalangin pa rin yung kahit Vesper. Tapos pagdating ng Sabado, puro panalangin pa rin tayo. Kailangan natin panalangin every day, 24/7. Correct. Lagi tayong mananalangin. Alam mo kung bakit? Pakinggan nyo 26 ni Mateo, versikulo 41. Bakit kailangan tayo laging manalangin? 26. Mateo 26. 26:41. Pakinggan nyo balik ito. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi ako nananalo. Pag ito hindi naging bahagi ng buhay ninyo, buhay natin. Sorry to say, ligaw kayo. Maliligaw kayo ng landas. Magulo ang buhay. Hindi lang yung mga walang pera ang magulo buhay. Kahit may pera ka pero malayo ka sa Diyos, wala kang kapayapaan. Pakinggan nyo
26:41. Pakibasa. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Mahina natin. Madali tayong matukso. Di ba? Di ba? Di ba? Madali tayong matukso eh. Ano kahalagahan ng panalangin? Na kayo'y mga kuya, kayo'y magsipanalangin. Bakit tayo mananalangin? Anong panlaban natin sa panalangin? Para huwag tayo mahulog saan? Sa tukso. Paglabas mo mamaya, Daniel, may tukso na riyan. Tukso, lumayo ka. Baka kantahin niyo kay Eva yung niyo, tukso layuan niyo ko. Hindi lalayo sa'yo yun. Pinakitan mo ako. Ano mo kung bakit hindi lalayo sa'yo? Kasi wala tayo, hindi tayo kabilang sa anak ng Diyos. Pagkabilang ka sa anak ng Diyos, hindi kanya malalapitan. Bakit? Sapagkat sa panalangin mo pa lang, tutulungan ka ng Panginoon. See? Ano sabi? Magagpuyan kayo, magsipanalangin kayo, upang huwag kayong mahulog sa tukso, sapagkat ang Espiritu ang may ibig, ngunit mahina ang laman. Yung pala, kapag pala tayo ay kinakatok, John, kapag sinabi, manalangin na, manalangin na. Ang tumutulak para sa iyo, ang Espiritu Santo, sasabihin mo lang, manalangin, tulog na. Eh, paano kung hindi ka na magising? Wala na. Sorry ka, di ba? Kaya mga kapatid, pag napipil natin, maski kinanay, para bagang may nagtutulak sa damdamin mo na manalangin ka, i-grab mo na kagad yun. Baka malay mo, huling gabi na natin yun eh. Di ba? Ako, pag ako natutulog, Brother Yuri, parang totoo. Tinatawag ako minsan kasi pagod na ako eh. Pagod na ako, parang may nagkukonsensya sa'yo. Manalangin ako na manalangin ka muna, baka di ka na magising, matanda ka na rin. Di ba? Matanda na ako eh. Nasa ano na ako, malapit na ako sa departure area eh. Kinakailangan, yung closeness natin sa Diyos, lalo tayo magpakalapit. Di ba? Ano pa sabi? Bago tayo matapos, sa 8 ng Roma, pakibasa. Sa Roma, ito sinulat ko, 26. Kaya na, nag-iingay na rin. Buulan. Okay. Ano sabi? 8:26 ng mga taga-Roma. Yung Espiritu